Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Bagong Pilipinas para sa isang healthy Sorsogon region, kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po si Larjin Bacanto kasama ang aking partner sa kalusugan, Jeriza Camag, at sa technical application, Ralph Ayan Amuyan. Makakapili nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 to 12 noon. Ngayon po ay Martes, June 3, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. Secretary Herbosa, unang Pilipinong nahalal na presidente ng 78th WHA. Formal nang umupo bilang presidente ng 78th World Health Assembly si DOH Secretary Ted Herbosa sa Geneva, Switzerland. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na namumuno ang Pilipinas sa WHA na siyang highest decision-making body sa global health at kinabibilangan ng 194 na mga bansa. Nagpasalamat si Secretary Ted sa mga miyembro ng WHO Western Pacific Region para sa nominasyon ng Pilipinas at sa lahat ng WHO member states para sa kanilang suporta at matibay na ugnayan. Sa pagsisimula ng WHA, iba't ibang mga usaping pangkalusugan ang tatalakayin kasabay ng pagbabalangkas ng mga polisiya para patatagin ang ugnayan ng mga bansa sa buong mundo at makamit ang #HealthForAll. Samantala, DOH-CHD Sorsogon inilunsad ang Healthy Hospital Program para sa mental health ng healthcare workers. Isinulong ng DOH-CHD Sorsogon ang Healthy Hospital Program sa South Cotabato Provincial Hospital noong May 16 upang itaguyod ang mental health ng mga healthcare worker. Ayon kay Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., ang tunay na malusog na ospital ay inaalagaan din ang mga tagapaglingkod nito. Pinangunahan ni Arjun C. Gangoso ang paglulunsad ng Wellness Movement Program at Healthy Hospital Playbook. Nagbahagi rin si Dr. Justin Conrado Branya ng mga paraan upang palakasin ang emosyonal na katatagan sa trabaho. Kasama rin sa programang Zumba at iba pang mental wellness activities at dumalaw rito ang mga opisyal ng SCPH at DOH. Layunin ng programa na makamit ang healthy hospitals and workplaces pagsapit ng 2028. Sa kabilang dako naman, DOH at TESDA nagtulungan para mapataas ang bilang ng nababakunahan sa rehiyon. Isang kasunduan ang nilagdaan ng DOH Sorsogon at TESDA Region 12 noong May 20 sa TESDA Regional Office, Coronadal City bilang hakbang upang mapalawak ang saklaw ng pagbabakuna sa rehiyon. Ayon kay DOH Regional Director Aristides Concepcion Tan, ito ang unang beses na nagkaisa ang dalawang ahensya upang sanayin ang mga health worker at technician sa cold chain systems na mahalaga sa pagbabakuna. Binanggit ni TESDA Regional Director Jerry Tizon na sa pamamagitan ng competency-based training makakatulong ang TESDA sa pagsugpo ng immunization gaps.
Samantala, DOH-CHD Soxurgen pinalakas ang kampanya kontra cervical cancer. Patuloy na pinalakas ng Department of Health CHD Soxurgen Region ang kampanya kontra cervical cancer sa pamamagitan ng 5 araw na training of trainers, mentors, and supervisors on visual inspection using acetic acid na isinagawa noong May 19 to 23 sa Coronadal City. Pinangunahan ito ni Dr. Joanna Carla Estorninos kasama si Marifort Rafael upang sanayin ang mga clinical trainers, supervisors at mentors sa tamang paggamit ng VIA, isang mabisang paraan ng maagang pagtuklas ng cervical cancer. Lumahok sa training ang mga OBGYN, gyne-oncologists, municipal health officers at mga nurse mula sa iba't ibang lugar. Layunin ng programa na palawakin ang abot ng cervical cancer screening sa mga komunidad. Para sa huling balita, DOH-CHD Soxurgen isinulong ang kamalayan sa cancer sa Let's Talk Wellness event. Ipinagdiwang ng DOH-CHD Soxurgen Region ang Let's Talk Wellness, Cervical and Breast Cancer Awareness noong May 26 sa kanilang event hall na pinangunahan ng Non-Communicable Disease Unit sa pangunguna ni Dr. Joanna Carla Estorninos at Marifort Rafael. Layunin ng aktibidad na bigyan ng kaalaman ng mga kawani ng DOH ukol sa cancer prevention at early detection. Ibinahagi rin ni Dr. Estorninos ang mga programang pantulong ng gobyerno gaya ng Cancer Assistance Fund at Palliative Medicines Access Program. Nagbigay naman ng lecture sina Dr. Janice Percon ng Soxurgen General Hospital tungkol sa cervical cancer at ang kahalagahan ng regular screening gaya ng pap smear, VIA at HPV DNA test. Habang tinalakay ni Dr. Karen Jo Cruz Odin ang ukol sa breast cancer. Ang nasabing event ay hakbang ng DOH-CHD Soxurgen upang itaguyod ang maagang pagdetect ng cancer at itaas ang kamalayang pangkalusugan ng publiko. Dumako naman tayo ngayon sa ating June 2025 health programs. Alam mo ba na ang prostate cancer ang isa sa pinakakaraniwang sakit ng mga kalalakihan? Ngayong Hunyo, ating ipagdiwang ang Prostate Cancer Awareness. Maagang pagpapakonsulta ang susi sa pag-iwas sa malalang sakit. Kaya tara na, magpakonsulta sa inyong primary care provider. Ngayong buwan rin ng Hunyo ay ang Scoliosis Awareness Month. Ang scoliosis ay hindi basta liko ng likod. Ito ay kondisyon na kailangang maagang matukoy at matutukan, kaya't mahalagang magpatingin sa doktor, lalo na kung may napapansing pagbabago sa hubog ng likod. June is Dengue Awareness Month. Ngunit huwag kalimutang araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ng lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob-taktak, tuyo-takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Dahil kalinisan ang solusyon para maiwasan ang dengue. Alam mo ba, bawat araw tahimik na nagtatrabaho ang ating kidneys para linisin ang ating dugo at alisin ang lason sa katawan. Pero kapag napabayaan, pwedeng humantong sa malubhang sakit. Kaya ngayong Hunyo, National Kidney Month, alagaan natin ang ating bato. Hindi lang ngayong buwan, kundi sa araw-araw. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng tama at iwas sa sobrang alat, alak at sigarilyo. Dahil tuwing may naninigarilyo, may batang apektado. Usok ng sigarilyo at vape nakamamatay, lalo na sa mga bata. Ngayong Hunyo rin ay ang No Smoking Month. Alalahanin natin sila ang pinaka-naaapektuhan. Protektahan ang kabataan, iwasan ang paninigarilyo, iwasan ang vape para sa malinis na hangin at mas ligtas na kinabukasan. Ipinagdiriwang din ngayong buwan ang Pride Month, National Cancer Survivor Day, National Safe Kids Week, National Poison Prevention Week, National Organ and Blood Donation Awareness Week, World Blood Donor Day, National Refugee Day,
ASEAN Dengue Day at International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. At yan ang ating health program sa buwan ng Hunyo. Diyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH-CHD Soxurgen Communication Management Unit. Serbisyong urgent, serbisyong Soxurgen. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik, atin pong pag-usapan ang topic na child labor. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Talakayan para sa ating kalusugan. Alas 4 na, oras na para magtaong magtaktak, tuyo, takip, tao. Taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Martes, June 3, 2025, tayo po ay live sa DOH Center for Health Development Soxurgen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jansan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan. At mapapakinggan din tayo sa 90.7 Radyo Bandera Takurong ngayong 11 to 12 noon. Ayan, partner, kumusta ka naman? Kumusta ang iyong weekend? Ayan, partner, no? Ang weekend ko, talagang pinahinga ko lang. Natulog lang talaga ako buong araw. Ayan. Walang labor. Oo, wala. Wala talaga. Oo. Speaking of labor, partner, gusto ko lang kumustahin, paano din ba ang iyong naging childhood memory or childhood experiences? Pagdating sa childhood memory or experiences ko, I was fortunate, no? Maswerte ako na talagang maganda yung naging experience Yes, ko. Happy. And katulad ng, yung talagang na-experience ko yung both, half of both worlds ng pagiging millennial daw. And then Gen Z, kasi Gen Z ako eh. So, ganon, which is meron talagang balance. And ayun, sana din po sa mga nakikinig ay masaya din po ang inyong naging childhood. Yeah, so speaking of childhood, partner, ang ating topic ngayon medyo mabigat-bigat. Kaya naman, without so much further ado, no, atin ang i-introduce ang ating guest ngayong araw. Kasama natin sa talakayan ngayon ang ating expert tungkol sa ating paksa, ang child labor. Mula po sa Department of Labor and Employment, Soxurgen Region, let's all welcome Sir Charles Kevin Bataga, Information Officer 3. Maayong aga, sir. And Hello. bati po kayo. Hello, good morning po Miss Lara and Miss Jariza, and good morning din sa mga nakikinig sa atin ngayong araw. Today is Tuesday. Ayan. So, sir, unang tanong, no, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Ano po ba itong child labor? So, by definition, meron po tayong Republic Act 9231 na nagbibigay ng simple definition what is child labor. So, nakalagay po dito na ito ay anumang uri ng trabaho or any economic activity na ginagawa ng isang bata na pwede natin makonsider na hazardous, dangerous, nakakasama sa kanyang kalusugan, health, kaligtasan, whether
physical man or mental condition or psychological na development. So any of those instances na pwede nating makonsider na naha-harm yung ating mga children. Ayun. So, by definition daw, so sa aton nga mga Ilonggo nga nagapamati dira. So, ang definition daw sini, amo ni ang trabaho nga ginahimo sa aton nga mga kabataan. So, ang edad nila sir, below 18 ba, sir? Amo ba na siya? Yes, yan po yung ang child po ay mga below 18 natin. Ayun. So, below 18, considered siya nga child labor kung ang bata nagaubra sang mga hazardous nga trabaho. So, karon i-define na ni sir, or mabalaan ta na kung ano ina siya nga mga hazardous nga mga ubra. Kag nakaapekto sa ilang nga health, physical, and mental. Tama ba, sir? Yes. So partner, ano to ang aton nga follow-up question? So, sir, ang follow-up question natin is, ano-anong uri ng mga trabaho ang itinuturing na worst forms of child labor? Lalo na po kasi pwede sa economic, no, sa psychological yung effect, ganyan, sa emotional. So, ano po yan? Pwede natin makonsider na mga dangerous work po, lalong-lalo na in the sector of mining, quarrying, even agriculture, fisheries, na pwede po doon na-engage yung ating mga kabataan. Pwede din po in any forms of slavery, debt bondage, yung tinatawag na dahil sa sobrang kautangan ay nagtatrabaho yung ating mga kabataan. Binibenta ang ating mga anak nila through either pornography, no, or mga indecent acts, illegal and illicit acts, paggamit ng mga droga na ginagamit po yung mga kabataan, or any work na mabigat para sa bata for his or her age. Yun. So partner, kung imagine mo tong lahat na sinasabi ni sir, like sa mining, may imagine mo nga may mga bata nga nagaobra, ay kaluoy mantana, di ba? So pa sa quarry, so imagine mo palang daan, ang work sa quarry, very, yes, heavy gid na siya, no? Kay ako witness, ako kay since may quarry before kami nga ginabantayan. So, pertigid ka bugat sang obra dito. And also sa fisheries. Fisheries, syempre ano na sila pukot. Tama, di ba? Paano kung kusog ang alon, di ba? So, delikado gid para sa ila. And slavery, sir, pwede pa nato i-elaborate ng death bondage nga ginatawag? Pwede po natin to for example, meron pong utang ang mga parents, like for example, and then ginagamit po yung children na magtrabaho para po pambayad sa utang, and yung trabahong ginagawa nila is physically intensive, may labor po na ginagamit yung mga kabataan. So, pwede po natin masabing death bondage. May ara pa amo sinasubong, sir? Meron pa po ba? Meron po tayong mga data like DOLE conducts profiling and monitoring since 2018. And unfortunately, mga sabihin, nasa thousands yung ating mga na-profile ng mga child laborers. So bilang first time, ma'am, parang naaano yung loob ko. Ayoko umiyak. Yung host umiyak. Anyways, bilang first time, ma'am, kasi, tapos makarinig ka na may mga bata nga nai-experience yung ganyang hardship, di ba? Hindi mo ma-imagine kung ano yung hirap ngayon na nai-experience nila. So, sir, paano natin ba ihiwalay ang child labor sa simpleng pagtulong ng bata sa pamilya o kabuhayan? Kasi for example, ako sir, naikwento ko kaina kay sir, I'm a product of working student. So sir, paano ba natin siya ma-differentiate nga ang bata gabulig lang sa family or ang bata is naga-child labor siya? So initially, na-explain na natin ano ang definition kanina ng child labor, na-enumerate natin ano yung mga work na pwede natin makonsider as child labor. Meron din naman po tayong term na working child. So working child naman po natin is yung mga below 18 na nagtatrabaho pero hindi natin pwedeng masabi na pasok doon sa mga sectors na nabanggit natin or any work na mabigat.
So pwede natin siyang ma-classify. Meron tayong BKDE. Una is bigat ng trabaho. Yung bigat ba ng trabaho na makonsider natin na kasing bigat na nagbubuhat siya ng isang banyera, dalawang banyera ng isda? Or karapatan ng bata na isantabi ba yung karapatan ng bata para maglaro, mag-aral, and maging ligtas at malusog? So that is K. And then next is D, dalas or haba ng panahon sa pagtatrabaho. Nawawala na ba yung karapatan niyang mag-aral, magawa ng kanyang schoolwork dahil siya ay nagtatrabaho? That is one. And edad or kaangkupan. Angkop ba yung trabaho niya sa edad niya? Kasi meron tayong, pwede pong magtrabaho, for example, ang 15 below or below 15 years old. As long as meron tayong working child permit sa DOLE na pwede natin siyang mabigyan, and as long as yung pagtatrabaho niya ay meron siyang kontrata na ensure ng employer na siya ay safe and hindi po siya kasama sa mga like yung entertainment. Familiar naman po siguro tayo doon sa may mga bata po tayo ng mga child artists. So meron po yan silang mga working child permit, lalo na kung mga below 15 years old. And may mga kasambahay din tayo ng mga bata na 16 and between 15 to 17 na though there is no need for working child permit, pero dapat ma-ensure pa rin na sila ay safe and hindi po mabigat yung trabaho nila as kasambahay. Yes. So, ulitin lang po natin no, sa Orly Watunta para sa aton nga mga tagapalamati. No? So, working child. Amo ini siya ang mga bata nga below 18 pero pwede or nagatrabaho sila based sa BKDE. Tama, sir, no? B is kung bugat or ano ang kabugaton sang trabaho. Kag K kung karapatan ng bata, kung wala ba na kompromiso ang karapatan sang bata. Kag dalas o haba ng trabaho, kung ano ka dugayon ang obra sang isa ka bata. Kag ang or ang edad sang bata, kung angkop ba ang ginaobra niya. Kaya syempre, basic bugat-bugat, yapon ba no? So sir, may mga example kita. For example, kaning mga bata sa palengke, makita tagid no? Makita ta ng mga gapamaligya sang cellophane, sang kalamansi. So kana sila sir, consider na sila as? Depende din po. Unang-una, i-check natin sila ba ay nag-aaral pa rin. For example, nasa palengke sila, naglalako ng cellophane, kalamansi, pero during school hours, ibig sabihin hindi sila nagtatrabaho. Though hindi siya mabigat, pero na-compromise yung education ng bata. Pero kung hindi naman po, tumutulong siya sa kanyang parents, market vendor ang kanyang nanay or tatay, then nagsa-sideline siya, nag-a-assist for additional income, then pwede pa rin po natin siya makonsider as working child. So may assessment pala yan na nangyayari bago natin sabihin na ang batang ito is child labor or working child. That's why informed din po sana dapat yung ating mga parents regarding child labor. Yes. So that is one na tinitingnan natin sa kataasan dami ng mga child laborers. Minsan kulang po sa education or information. So, sir, nasabi ni sir kanina partner na kataasan. So, ano yun? May datos? Yes. So, nabanggit niyo din po kanina, sir, na may data, di ba, tayo dito sa region, sa mga child labor cases natin. So, pwede po ba ninyong ma-elaborate kung ano yung current situation o ano yung kasalukuyang sitwasyon ng child labor dito sa rehiyon natin, sa Region 12? So since 2018 to 2020, if I'm not mistaken, nag-start yung ating profiling. And after which, 2022 to 2024, until present, nagkakaroon naman tayo ng monitoring sa mga na-profile natin. So if we go back last year, 2024, nakamonitor po tayo ng 9,506 na mga previously profiled na mga child laborers natin. So either upon monitoring, na-i-refer natin sila sa mga other agencies like the SWD, DepEd, kailangan ba ng medical assistance, DOH,
or training sa mga parents, meron din po tayong doon. And meron din tayong in 2015, ngayong taon. Aside sa monitoring, nag-start ulit tayo ng profiling. Kasi nga, baka meron pong nakakita ng situationer from PSA na mataas nga daw po yung ating child labor here in Soc-Sargen. So, nagmalik naman tayo ulit sa profiling. So, this at January to March, meron na tayong na-profile na 3,048. So, that is across provinces natin here in Region 12 and na-monitor na 1,800 plus na mga child laborers. January to March 2024 lang na siya, sir. 2025. 2025. Ngayong taon. Ngayong taon siya. So, kani nga mga number siya, sir, is it considered ba nga alarming siya? Yes, kami mismo sa DOLE is na-alarm. Especially nung na-receive po namin yung data from PSA that Soc-Sargen region is one of the highest na may numbers of child laborers here in the Philippines. Kasi nga child labor is not just a DOLE issue, Yes. pero this is a whole of government nation Yes, na it's a issue. national issue. National issue. Yun. So again, partner, no, 9,000 nga mga child labor na profile na siya, no. So sa diri siguro sa aton sa Coronadal, damo gid gyapon ta makita. So sir, may ara ka ba like profile diri lang sa Coronadal? Kay actually damo gid ko makita partner nga mga bata nga galaroy-laroy. I don't know sir, included ba ng mga nagapangayo kayo? Gapangayo sang limos? Una, if kung may data ako sa Coronadal, unfortunately, wala akong dala. Pero, meron pa tayong South Cotabato. Like, for Yes, example, South. this year, January to March, na-profile for South Cotabato, we already have 474. That is South Cotabato alone. And in 2024, monitored, so iba po kasi yung profile. Profile is yes. new, Yes. bago. Monitor is yung binalikan natin yung ating mga na-profile previously. So in South Cotabato last 2024, meron tayong na-monitor na 1,834. For South Cotabato, South Cotabato no? So alarming gid siya partner, no, nga mabalanta nga amo nagali na ang status sang aton nga mga child labor kay bilang nanay we don't want nga mabudlayan ang aton nga mga bata, but sad to say may ara gid nga iban nga mga kabataan nga naka-experience sang kabudlayon. So sir, karon balikan ta, no, ang next natin nga question karon is ano ba ang mga sektor o industriya sa ating rehiyon ang may pinakamataas na kaso ng child labor. So mamaya po yan, babalikan po natin sa pagbabalik ng ating programang Talakayan para sa ating kalusugan. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soc-Sargen Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soc-Sargen Region. At nagbabalik po ang ating talakayan para sa ating kalusugan. At kaina na pag-usapan po natin, no, para sa mga late tune in sa aton nga programa, no, kaina aton na istoryahan ang child labor by definition sa according sa RA 9231. Amo ni sila ang mga trabaho nga ginahimo sang bata
nga mga hazardous and makaapekto sa ila health, physical and mental well-being. Kag also na istoryahan taman kay ina ang mga worst forms kung ano kato nga mga trabaho. So ga-include na dira kung ang bata nagaubra sa mining, sa quarry, sa fisheries, slavery, death bandage. So ang death bandage amo ni sila katong mga daw pambayad utang. yes. Tama po, sir. And of course, na-define taman kay ina ang working child. So katong sa mga parents there ako considered ako nga working student, pero hindi na siya ibig sabihin nga ikaw child labor ka. So pag working child ka, ibig sabihin may gina-consider na siya BKDE, bigat ng trabaho, karapatan sang bata, dalas o haba ng trabaho, tsaka edad sang bata. O, di ba? Damo na tanabalaan, partner. Yes. Kag nanamian gid ako sa topic ta subong, no? And of course, nahambal man kainan ni Sir ang status sa aton child labor, which is quite alarming kay ara na sa 9,000, no? And sa aton man kay ina nga question kay ina kay Sir Balikanta, Sir, ano ba ang mga sektor o industriya sa aton nga rehiyon ang may pinakataas na kaso ng child labor? So sektor o industriya, ano yun sila? Sige. So, first of all, dito sa Region 12, ang highest natin na sectors ay manufacturing, retail and service, agriculture, fisheries, and forestry. So, yan yung tatlo. So, based on current data natin available, agriculture yung pinakamataas. Kasi yan, and because Soxargen is also highly agricultural Yes. pa rin naman po talaga. So, either mga sagingan, tubuhan, dahil usually meron tayong nakikita dyan. Maisan po. Oo, Palayan. mais. So yan po, since agriculture as a whole, marami po tayong cases of child laborers. Or in manufacturing, meron din tayong nakikita, in fishing, nabanggit nga natin, aquaculture. Actually, kakastart lang din ng DOLE has this industry tripartite councils ng mga different sectors natin, like agriculture. Currently, meron tayong aquaculture, wherein nalaman natin meron din pong child labor in aquaculture sector. Aquaculture meaning yung mga sa shrimp, bangus, ganun po yung aquaculture Amo na nang daw tinatawag. may mga fish pond, sir? Opo. Yung natin open sea naman Oo, sila. yes. So may ara na siya actually sa parts ng Sarangani o Tuglan. Yes. Usually meron tayo sa Sarangani, Sultan Kudarat, Jensan, meron din tayo mga aquaculture farms. So, with the help na din ng ating mga industry tripartite councils, na-assist natin, na-monitor natin itong mga child laborers natin and nakaka-disseminate tayo ng information against child labor. Ayun. So, sad to say, sa manufacturing, totoo po. Yes. May mga child labor gid sa manufacturing. And then sa agriculture partner, Yes. meron. Kasi, ang iban nga mga bata, maghambal na sila sa ilang parents nga buligan anay nila, hindi anay sila. Mag-absent muna sila ngayon kay magsanggi or yung mag-ano ng mais or mag-abono. So, di ba? Yun siya, yung mga reality talaga. And of course, fisheries, especially kung ang parents nila is mangingisda. Mangingisda. Di ba? And then, aquaculture shrimp, yes, may ara man, no? So, ang next na nga question, sir, ano ang mga karaniwang rason kung bakit napipilitang magtrabaho ang bata, dire especially sa aton nga region? Isa sa tinitingnan natin or prevailing issue naman po talaga, not just here in Soxargen, maybe in the whole nation naman, is kahirapan, poverty. So poverty, nakikita nila na one of the answer or pwede maging immediate solution is magtrabaho muna yung anak nila para additional income sa family or not enough resources to support the family. Or pwede natin sabihin na lack of information din dahil hindi sila aware na meron tayong batas against child labor. Ito yung mga sectors or industries na kapag dyan nagtrabaho yung bata is considered as child labor siya.
So, sa liwat, ang mga number one nga rason Yes. gid is kahirapan. Poverty, yan talaga. Oo, kay pamangkuton mo ang bata, nga aga ubra ka. So nga, kay wala man kami kwarta nga ipa-eskwela ako. So, mag-ubra na lang siya, di ba? So, yes partner, next question. Ayan, sir. So, ang next question natin, kasi napag-usapan ng child labor, ano yung mga industry, ayan. Ano-ano naman po ang epekto ng child labor sa kalusugan at sa pangkalahatang kalagayan ng mga bata na part ng child labor? Example na lang din natin sa farming, agriculture. So what if yung bata is na-assign na gumamit ng chemicals, fertilizers, insecticides. So doon pala makita natin na exposed na siya sa harmful chemicals natin. And yun nga, hazard, danger sa kanyang life, sa kanyang buhay, baka po siya ay madisgrasya. And of course, stress na din sa bata and wala na rin po siyang chance na makapag-aral dahil nga na-prioritize na yung work. Ayun, di ba? So, ang epekto sa bata gid is kay hazard gani siya. So, sa iyang physical. So, how about sa agriculture, sir? Na banggit na farming. So, how about sa fisheries? No, paano nini sila maka-apekto sa mga child naton nga mga naga-labor? Siyempre, safety pa rin nung bata, lalo na kung sumisid, Bisan sumasama master pa siya. sa tatay, na sa deep waters. So yun pa rin, safety pa rin and health nung child. Ayun. So, kaina nabanggit man natin, no, na kapag ganyan, ang pag-aaral din nila yung apektado. So, paano po ba naapektuhan ang edukasyon at mental health ng isang batang pinapasok sa child labor? Sige, example natin, sabihin natin, yes, nag-aaral, pero pinapasok pa rin po sa mga child labor activities. So, nawawala na po yung concentration niya sa pag-aaral. Stress na siya, exhausted na yung bata. Hindi na po nagagawa yung kanyang mga schoolworks. So in overall, naapektuhan talaga yung kanyang education. Pwede mag-drop ng mga subjects, hindi nakaka-attend ng school, nagagawa ng gana. Yun po. Yun. So, Totoo talaga yun na ang mga bata kapag child labor sila, apektadong edukasyon. Kasi we also have to consider, di ba sir, yun na kung naapektuhan yung kanilang karapatan para makapag-aral. Yes. At katulad ng sabi din ni Sir, ay nakakaapekto ito sa kanilang concentration sa school and even minsan hindi na din sila nakakasagot sa mga tanong sa school, hindi na din nakakapag-participate, nakakagawa ng mga schoolwork. And related din po yun sa mental health, ating mga listeners and ating mga viewers, yung ganun na part or effect ng child labor sa bata. And kahit din po minsan, yung mga bata, nahihirapan din kasi feeling nila, sila yung bumubuhat sa pamilya. Yes. Kasi nga sila itong nagtatrabaho na dapat supposed to be is hindi naman sa kanilang murang edad. Pero dahil na nga po sa kailangan nila, kay wala man sila kwarta, di ba? Amo na ang pangunahin na rason. So, ayun po. And sana ay hindi din yun mangyari, pero sad to say ay yun ang realidad. So nakapag-share po ang aking partner dahil siya po ay isang registered psychometrician. So talagang malakas or malaking talaga sa kanya pagdating sa mental health, especially sa mga bata. Yes. And for our next question, partner? Yes. So ang next question naman natin, sir, is ano ang papel ng mga magulang at ng komunidad sa pagpigil ng child labor? Kasi hindi natin maiiwasan, talagang may part sila sa child labor, sa pagsugpo nito, o maaring sila din yung nagkukos nito. So, ano po ang papel nila? First of all, dapat yung mga parents
dahil nga po parents sila ng mga batang ito, is to respect yung rights na ating kabataan. Nabanggit ko kanina, karapatang maglaro, karapatang mag-aral, maging malusog. And ito po yung mga rights na dapat i-uphold ng mga parents sa mga anak nila. And the community also has its own responsibility na mamonitor ito. Kasi nga doon lumaki yung bata, yung community should also help. Pwede po silang mag-report, pwede po silang makasik ng assistance, not just from DOLE, pwede din from DSWD, one of our partners main partner in child labor, na ma-assist po kung meron pong makitang mga incidents of child labor. Yan. So, kaina nabanggit ni Sir, no, kung ano kaimportante ang role natin ng mga magulang. So, ako talaga, as a first-time mom, paulit-ulit ko talagang sinasabi. Actually, sinasabi ko din, or iniisip ko din, na yung anak ko, if kailangan yung ma-experience, yung na-experience ko na, hindi naman yung sobrang hirap, but the lesson learned while, alam mo yun, you are doing your best para makapag-aral, and including na din yun nga mag-work ka sa tumulong sa magulang, but not the hazardous, no? Yes. So, makakapagbigay yun sa kanila ng lesson, but not to the point naman na ma-compromise ang edukasyon ng ating mga anak. Yes. At hindi lamang edukasyon, partner, kundi yung iba niya pang karapatan. Like, number 1 is karapatan na maging bata, no? Yung karapatan na makapaglaro, na ma-enjoy talaga yung pagka-bata, hindi ka agad na tumanda. Kasi minsan pag product ng child labor, hindi na na-enjoy yung childhood. Ayan, so sana ganon. Sana ma-enjoy nila. Yes. And ayun, aton i-summarize, no, kaaton nga mga naistoryahan para sa aton nga mga Ilonggo nga taga-Palamati. So, aton na istoryahan kay ina ang mga sektor kung ano ang pinaka-highest o pinakataas nga kaso sang child labor. So, una na dira ang manufacturing, agriculture, and fisheries. So, top 3 ba na sila, sir? Pwede natin sila makonsider as top 3, no? Kag ang mga karaniwang kung rason number 1 gid is ang kahirapan. Kag ang epekto sa child labor sa ilang health, hazard ini siya, kag at the same time sa ilaman nga mental health kag education. So sa pagbalik naton aton mabalaan kung paano ba pwedeng ma-report ang sa publiko ang kaso sang child labor. Ano ba ang pamaagi sini? So, kana siya sa pagbalik sang aton nga programa Talakayan para sa ating kalusugan. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region. Ayan, nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. At napapakinggan nyo pa rin po kami sa mga radio stations na nabanggit, ang Radyo Bandera Gensan, Radyo Latigo,
at Radyo Bandera Kidapawan at mapapanood sa aming official Facebook page. Ayan. At pinag-usapan pa rin po natin ang child labor. At ngayon po ay atin namang tatanungin si Sir, no? Paano po natin marereport ng publiko ang mga kaso ng child labor? Kasi nabanggit nyo po yan kanina, Sir, no? May mga paraan para ma-report kapag feeling ng mga tao may child labor or product ng child labor ang mga kabataan na ito. May hotline po ba o contact information na pwede silang tawagan o i-text? Sa reporting naman po. So sa reporting, pwede na din po nilang bisitahin agad-agad or tawagan yung ating mga field office. Dole field offices po natin located in different provinces and including General Santos City. So pwede na po yun siya. And hindi lang din naman po Dole yung pwedeng lapitan ng any concerned citizen, lalo na kung meron po sila na witness na any child labor. Dahil part din po ng itong initiative na nga ito na combating child labor is DSWD, ang ating mga law enforcement agencies, PNP, pwede na din po. One instance, example din po, if ever merong mag-report, lalo na kung ang child labor located sa isang establishment, na isang establishment is employing children na hindi dapat nagtatrabaho pa. Pwede po yan siya i-report sa DOLE, then si DOLE can conduct inspection of the establishment with the assistance ng ating mga law enforcement personnel para po ma-rescue yung bata. Kasi meron tayong tinatawag na sagip batang manggagawa, no? Na pwede nating i-initiate itong sagip batang manggagawa. So, again, pwedeng DOLE, DSWD, Law Enforcement Agency, sa kanilang pong mga barangay, pwede din po i-report para po ma-assist natin agad for any incidents. But, kung tanong natin is meron ba dito sa Region 12? Fortunately, wala naman pong na-report. Fortunately or unfortunately ba? Kasi hindi na i-report, no, for rescue. Pero sa kasalukuyan, wala po tayong any report na na-receive or any rescue na nakandak. Ayun. So, sir, curious lang po ako ba? Kasi if ever po ba na may mag-report, ano po ba yung maaaring ikaso sa yung ni-report? If ever meron mag-report, lalong-lalo na sabihin natin may nadisgrasya, namatay na bata, nag-cause ng harm sa bata. So pwede po yan. Una is ang administrative proceedings is ang DOLE, magkakandak ng inspection, kakandak ng conference, and mapatunayan, pwede pong immediately closure ng establishment or temporary suspension, depende po sa case. And dahil involved po yung ating kapulisan, ng mga law enforcement personnel, pwede din po magkaroon ng criminal case or liability yung ating mga establishments. So, ang mga establishments, how about po, sir, kung mismo ang parents, paano ba yan siya? Or siya ginaapugos niya ang iyang bata nga mag-work or mag-labor? Diyan na po pwedeng papasok yung ating DSWD na kung nai-report man sa amin, pero yan yung case, pwede namin i-refer sa DSWD, sa kanilang mga case officers, paano po ma-assist yung family, ma-rescue man or ma-shelter muna yung bata in cases na ganun po yung reason. Ayun. So, partner, may dagdag ka pa na tanong? Next natin na question, sir, no? Anong mga programa o proyekto ng DOLE para labanan ang child labor, lalo na po dito sa ating rehiyon? So nabanggit natin sa previous question is meron nga tayong rescue and inspection of establishments na nai-report kung meron mga child laborers. Meron na tayo nabanggitin kanina na may profiling and monitoring tayo na kinakandak. And after this profiling and monitoring, nire-refer natin sa mga agencies like DSWD, DOH, DepEd po na mga partners natin.
And meron din ang DOLE mismo nagbibigay po ng livelihood assistance sa ating mga parents and guardians of child laborers. Like for example, in 2024, meron na po tayo na-assist na 1,500 plus na mga parents of child laborers na ka-receive po ng kanilang livelihood kits. At least from that way is mabawasan natin ng poverty dun sa kanilang community. Meron din tayong mga Project Angel 3. We are in partnership between government and private establishments na nagbibigay ng assistance sa mga kabataan. Pwede tayong makasolicit ng kits, school kits, hygiene kits, grocery items, bigas para sa ating mga profile child laborers and their families. And lastly, pero hindi naman siya last na mga initiatives natin, meron tayong World Day Against Child Labor for this June 12. Every year, kinakandak po natin siya. And andyan din po kayo, DOH, DSWD, other partners natin, PSA, and other agencies na pwede po makabigay ng assistance not just sa children, pero sa mga parents din po, of course, nila. Ayun, included pala siya sa ating health programs ngayon, partner. June 12, sir, no? Tama. Child Labor Day. World Day Against Child Against Labor Child Day. Ayan, Labor. kasabay ng Independence Day. Ayun. So, sir, diri ba sa ato, or dito ba sa atin sa SOCSurgen, meron na po ba tayong like mga success stories na from child labor or na rescue from child labor? Hindi ko lang ma-remember if sa South Cotabato, but meron na po tayong mga na-feature na mga success stories. Like for example, in Sultan Kudarat na sa fishing naman siya, na pasok yung bata, nagtatrabaho, and then withdraw. Kasi kapag sinabi nating withdraw, ibig sabihin, hindi na siya nagtatrabaho sa mga worst forms of child labor na nabanggit ko, nag-aaral na siya, and hindi na nahahamper yung kanyang education or health. So, pwede natin matawag na siya ay withdrawn. So, minomonitor pa rin natin kung na-withdraw na ba natin sila. And meron din in other provinces natin na mga stories for withdrawal in child labor. So, ang tawag sa mga batang na-rescue from child labor are withdraw child. Okay. Withdraw children. Oh, yes, withdraw children. So, sir, for example ba, na-withdraw na yung bata, so yung parents, ano na ba yung gagawin sa parents or gagawin na para ma-make sure na yung anak niya talaga is hindi na bumabalik doon sa pagcha-child labor? So may monitoring pa rin yung kinakandak. In partnership po yan siya with the local government unit para ma-ensure po na sila ay hindi na talaga babalik. And if possible, kung kaya ng budget, mabigyan sana natin ng livelihood assistance and referral din po to other government agencies na mabigyan pa sila ng other assistance, trainings ba na para magkaroon sila ng additional income. Yun, additional income kasi para labanan ang kahirapan. Kasi yun gani yung number 1 na rason kung bakit nagkakaroon ng child labor. So sir, dito ba sa atin, or between sa DOLE at saka sa DOH, meron po ba tayong partnership? Or ano ba yung partnership natin para labanan itong child labor? Yes, meron na po tayong mga partnerships like in our World Day Against Child Labor. So usually invited po namin yung ating mga partner agencies, lalo na yung mga members ng ating RCACL o yung Regional Council Against Child Labor natin. We're in partner natin, of course, yung DOH, na nakapag-provide na po ng mga free check-up, free medicine sa ating mga kabataan and sa kanilang mga parents. So, and meron din po from other agencies na nakabigay ng mga school kits. Yun po. Ayun. So again, partner, ano yung mga nabanggit ni Sir? Ayun. So, nabanggit ni Sir, no, na
may partnership with DOH, lalo na dito sa paparating na World Day Against Child Labor Day, kung saan imbitado na magbigay ng mga medical services. Like Saan mga po ba ito, sir? medical kits, ganyan. Yes. Ang ating 2025 Yes. World Day Against Child Labor na celebration is sa Tacurong City, Sultan Kudarat. So, usually niro-rotate natin ito, pero this year sa Tacurong City po tayo. In partnership with the local government unit, with the provincial government, and other regional line agencies. Yes. So, abangan po natin. Marami po bang mga agencies ang makiki-join dyan na program, sir? Hopefully, yes. Para makonsolidate natin yung mga assistance ng ating mga government agencies and private institutions. Okay. Ayan, sir. So, gusto ko lamang din talaga na mapag-usapan pa natin yung patungkol sa epekto ng child labor, no? Kasi more on about health. So, papaano naman siya sa mental health yung aspeto na yon? Like, papaano pa na mas naapektuhan ng child labor? Kasi ang kabataan, ayun, talagang on the stage of development pa rin sila. So, in terms of mental health naman po, pwede na namin yan siya i-refer dahil DOLE is not capable to cater po yung mga mental health issues, lalo na po sa ating mga kabataan. That is why we have partnerships with DSWD. Meron sila mga case officers para po makakater ng ganito. Like for example, kung na-rescue man natin yung bata, dahil of course, klarong-klaro, meron po yung mga trauma, psychological and emotional trauma sa bata. Kasama natin sa team, si DSWD during rescues, para po sila ay mai-shelter, mga post-rescue activities with DSWD. Ayan. So, meron na lang po tayong 5 minutes, sir. So, bago po tayo mag-answer, meron pong mga paniniwalang gusto nating itama, sir. So, una na po dito, okay lang magtrabaho ang bata basta tumutulong lang sa pamilya. So, ano po ba ang po nito? Correct na paniwala dapat? So, una, remember natin yung definition ng child labor, ano yung mga worst forms of child labor. As long as wala po doon, hindi natin makonsider doon, and yung ating BKDE na mga guide natin kung ito ba ay child labor or working child lamang, doon natin makukonsider. So, dapat ma-check. So, dapat inform through this session na ginagawa natin para ma-inform yung ating mga parents. Yun. So, hindi po lahat ng pagtulong ay ligtas. So, kailangan talagang i-assess at i-consider muna. So, second po, sir, is mas mabuti nang magtrabaho ang bata kaysa mga lakal o magdroga. So, ano ba ang says natin dito, sir? Una pa rin po, we should uphold pa rin yung karapatan ng bata na maglaro, mag-aral, at maging ligtas. So, yun pa rin po sana dapat yung maging primary concern ng ating mga parents for the welfare of their children. Welfare pa rin talaga ng ating anak. And third to the last question po, or maling paniniwala, hindi naman delikado ang trabaho, kaya hindi child labor yan. So, kasi diba, nabanggit natin kanina mga hazardous. So, ano ba tong, let's say, mga light, pero considered pa rin siya na child labor? So, Pwedeng hindi delikado, pero naapektuhan po yung pag-aaral, naapektuhan pa rin po yung time, napapagod yung bata, hindi nakaka-concentrate sa pag-aaral, pwede pa rin pong consider na nakakasama pa rin dun sa bata. ayun. So, kapag apektado po yung edukasyon ng mga bata, so considered pa rin po yan siya na child labor. And second to the last, natural lang sa mahihirap na pamilya ang pagtrabahuin ang bata. Sad. Unfortunately, sad siya. Sad. Pero nangyayari po talaga yon. And that is why through initiatives, not just of DOLE, but on other
agencies na ma-address natin yung poverty, lack of education, and other mga issues natin na through our whole of government and whole of nation approach natin na ma-assist, ma-eradicate po talaga yung poverty, which is one of the major cause of child labor. Ayan. At para po sa ating huling maling paniniwala is hindi problema ng komunidad ang child labor. Naku, paulit-ulit po yan kaninang sinabi ni Sir. Meron nga tayong naririnig that it takes a community to raise a child. Yes. So that is why importante po yung role ng ating komunidad. Kasi nga po in the community din ang naguhubog sa kabataan, sa mga bata po in their own environment, community. And importante po sila sa pagre-report, sa pag-a-assist ng health and wellness ng bata. At another question, sir, no? Ano po ang inyong mensahe para sa mga magulang at buong komunidad upang tuluyang mapuksa ang child labor sa ating For your rehiyon? last message. So unang-una po, makipag-coordinate sa ating mga local government units dahil partner din po sila natin sa laban against child labor. Maging open po sa mga information, awareness sa ating mga Facebook page man or any postings against child labor para po mas maging malawak yung ating understanding of child labor. And kayo mismo, the community, the parents, would be one with us, the government, in fighting against child labor. And for our government agencies to continuously coordinate and partner with DOLE and other agencies, lalong-lalo na in our national events, regional events against child labor. Ayan. So, isinusulong talaga natin ang against child labor kasi ayaw talaga natin na magkaroon or dumami pa ang kaso ng child labor. So, sir, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Talaga naman yung topic natin, parang gusto pa nating pahabain. Yes. Marami pang gustong malaman, pero hanggang dito na lang po ang ating oras. Sa muli, maraming salamat po sa ating panauhin mula sa Department of Labor and Employment, Sorsogon Region, Mr. Charles Kevin Bataga, Information Officer 3. At dito po nagtatapos ang talakayan sa ating kalusugan sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ng Department of Health Center for Health Development, Sorsogon Region. Muli ako po si Largin Bacanto kasama ang aking partner sa kalusugan, Jeriza H. Camag. nagbibigay ng paalalang sa lahat na ang bawat buhay ng bata ay mahalaga. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sorsogon. Hanggang sa muli. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman. Mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.